dito sa Pilipinas at saka sa Cebu noong 2000. 2000 pa itong course na titignan natin. After 25 years, we introduced the Bruce Wilkinson. We that show yung ating what dito. Paano ba to? Elmore, nandiyan ka? Ikita mo to? Yes po, Pastor. Kita. Okay. Noong year 2000, pumunta si Dr. Bruce Wilkinson dito sa Pilipinas, and we worked on launching itong personal holiness in times of temptation. Sa Ultra pa ito sa Pasig, yung pinagdadausan ng basketball sa Ultra. We almost filled that up noong panahon ng 2000 na yan. And it was a very successful launch, and that was the start of Walk to the Bible o Wordless Ministries. Diyan sa taong yan na-rehistro ang Wordless Philippines nung dumating siya. And finally, na-organize ang board, na-organize ang konting staff, ganyan, mga volunteers, etc. And then, at the same week, ay lumipad si Dr. Bruce Wilkinson kasama ko, kasama pa yung kaibigan natin na nasa Panginoon na rin yan, si Pastor Don Espina. Lumipad kami sa Cebu after yung launching dito sa Ultra noong mga panahong yon, at nilaunch natin sa Grand Majestic Hotel sa Cebu. And we don't expect that big number na dumating. Akala namin 1,000 lang ang dadating. Hindi na doble ho yun. Naging around mga 2,200. So much so na yung Grand Majestic Hotel na yan, hindi kakandara pa kasi nag-overflow nga coming from different places like in Bohol, like in Dumaguete, ganyan. Nagpuntahan sila sa Cebu that time. It was year 2000. Napakaganda. Alam niyo itong personal holiness in times of temptation ay itinuturo ito ni Bruce Wilkinson annually sa Amerika sa tinatawag nilang Promise Keepers. Yung Promise Keepers, kung hindi nyo alam po itong grupong ito, they are reaching mga kalalakihan. And by the thousands talaga, I had the privilege of attending Promise Keepers in Orlando, in Florida, maybe around, di ko matandaan yung 2017 ata, 2016. Punong-puno yung Orlando Coliseum na yon sa Orlando, Florida. Siguro mga 20,000 na kalalakihan. Wala ka makitang babae. No, wala. Puro mga lalaki ang nandun. So ito ay hindi naluluma, I do believe, itong personal holiness in times of temptation. Hanggang ngayon, one of the best sellers, I would say, ng Walk Through the Bible sa Pilipinas. Please pray for Dr. Bruce Wilkinson. That was our last picture noong June, nung nakarang taon pa, when they had a tandem teaching with Rabbi Zachariah sa CCF. No, I was in Hong Kong that time. Nung nabalitaan ko siya na nandito sa Pilipinas, sabi ko, magkita tayo dapat, kako. Kasi bossing ko dati yan, stayed in their place in Atlanta twice. Kasi ayaw niya akong mag-hotel. Magpupunta ako dyan, sabi niya, I would invite you to come and sleep na lang sa bahay namin. Kaya close kami itong taong ito, pati si Darlene na asawa niya. That was our last picture na nakuha dyan sa isang hotel sa Ortigas. I think before COVID yan nung panahong yon, nung alam nyo na yung nangyari din kay Rabbi Zachariah after that. So he was there, he was one of the speakers sa CCF. So I'm so excited. Sabi ko, wow, feature natin tong personal holiness in times of temptation. Magaling ito. And I sat in his feet teaching this in many occasions. Siyempre sa Ultra, siyempre sa Cebu, at even sa mga libro niya. May libro po kasi ito siya, yung personal holiness in times of temptation. If you want to order, we'll find it out kung meron pa yan. Napaka-classic yung librong yun. Personal holiness in times of temptation. So, pray for him. Wala na po siya sa ministry. Retired na po. Kapagkat he has some kind of physical challenge. Na-stroke po siya, pero he is still recovering and put up a ministry na perhaps alam ninyo, yung Teach Every Nation. Siya
Pero sinalin na rin niya yung leadership dahil medyo may edad na po siya, more than 70 years old na siya, sa isang American-African na leader. Kasama din namin dati sa World Vision. I think si Martin Deacon yun. Kasama din natin. So, let's join our hearts. Tingnan natin itong first session. Okay, can I hear amen, mga kapatid? Amen. Are you excited, mga kapatid? Amen po, Amen. In times of temptation na to. Alam, pag tinuturo ko to o kaya tinitingnan ko, parang as if ginamit ng Panginoon si Bruce sa buhay ko na nagtuturo nito. If you go through the teacher's training, okay, after all these 4 sessions, ay makikita ninyo yung libro, yung teacher's manual niya. Ibigay po namin sa mga mag-train yan. So itong sasabihin ko lahat ay crystallize ko lang ito. Pag nang itinuro nyo ito, you'll be one of the certified instructors in this course. Ibibigay namin sa inyo, mai-expand ang understanding niyo. My job tonight, mga kapatid, hindi ko tuturo lahat yung training manual na ganyang kakapal. Ito ay i-concise ko lang sa presentation ko because of limited time. Let's pray. Panginoon, we are here gathered together. We are connected through the presence of the Holy Spirit. We thank you. Continue to work in our hearts. We always convince ourselves that your foremost concern to us is not our happiness, but our holiness. Father, I pray that you will give a portion of your blessing sa bawat iyong mga anak, babae, lalaki man na naririto sa aming webinar ngayong gabi. Marinig ka namin magsalita once again, and you will make and renew another commitment. Kung medyo nalilihis kami ng mga nakaraang panahon, nakaraang mga araw, tungkol sa buhay kabanalan, ituwid mo ang aming puso ngayong gabi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang unang tanong na gusto kong tanungin sa inyo, just to induce your thought, ay ito. What comes to your mind when you consider the word holy? What comes to your mind? What picture, what symbol comes to your mind, come across your mind? Kung sa akin, nung sinabi mong banal, ay taong talagang halos hindi mo malapitan. Yung halos taong nakadamit ng puti. Yung taong may halo na makikita mong visible sa ulunan niya. Di ba? Yung bilog. Di ba? Mga sasanto sa loob ng mga kapikapilya, minsan mayroong description na santo ito. Uy, may halo sa ulo eh. So, yung ipabilog na ganyan, Those sometimes comes into our mind. For example, let me give you a challenge to think about. Pag nagtatrabaho ka, gusto mong mag-apply ng trabaho, siyempre may human resource manager yan. So nag-apply ka, tinawagan ka, o interview, ganyan. So pumunta ka sa office, maaga ka, nagpreparado ka, ayos, dala-dala mo yung mga dokumento sa kamay mo, pero huminto saglit yung human resource manager. Kumuha siya ng 1/4 sheet of paper at saka ballpen. Hello, andiyan kayo? Hello? Yes, Hello? So kumuha siya ng 1/4 sheet of paper at saka papel. At sabi niya sa iyo, para makilala ka naman kita, bahagya sa iyong buhay, pwede kang maglista ng mga positive virtues or positive character mo. 3 lang, sabi ng manager. Ano kaya isusulat mo? Sige nga, ikaw yung nag-a-apply sa trabaho. Anong unang susulat mo? Positive virtue, positive character mo. Sige nga, you can shout it loud muna. Sige. Ako ay then yung trait na yon, yung character na yon, yung virtue na yon. Ikaw ay Masipag, mabait. masipag. Siyempre, kung ako ang manager, tanggap kita agad. Basta, masipag, hardworking, ano pa? Ako ay, sige, ano pang ilalagay nyo sa 1/4 sheet of paper? Sabi niya, 3, sulat mo 3 tungkol sa iyo na positibong character mo. Learner. Fast learner or willing to learn. Siyempre, okay ito. Matindi ang progress nito pag gano'n. Gustong matuto. Ano pa?
I am diligent. Siguro, I am honest person. Di ba? Kakatiwalaan. O I am trustworthy person. Wow, galing niya. I'm honest. Yan. Now, gusto ko kayong tanungin. Would anyone of us here ilalagay niya ang salitang pagkatapos noon, I'm hardworking, I'm reliable, trustworthy, I'm honest, etc., etc. Is someone here thought about putting or describing himself as I am a holy person? Ilalagay niyo ba yon? Ang layo, mga kapatid, Unang mayabang to. I am a holy person. Hindi. Siguro yung I am yan. I am trustworthy. Pwede pa yan. I am punctual. Di ba? I am reliable. I am dependable. Maganon. Pero yung susulat mo, I am holy. Kang layo, kapatid. At minsan, iba-iba tayo ng understanding tungkol sa kabanalang ito. Sabi ni Jerry Bridges, lengthy quotation galing sa kanya, mula sa kanya, sabi niya, the concept of holiness may seem a bit archaic to our current generation. To some minds, the very word holiness brings images of blonde hair, long skirts, and black stockings. To others, the idea is associated with the repugnant holier-than-thou attitude. Yet, holiness is very much a scriptural idea. The word holy in various forms occurs, sabi ni Jerry Bridges, occurs more than 600 times in the Bible. Napakarami niyan. Lalo na sa isang book dyan na ang tawag ay Leviticus. Ang daming salitang binigkas tungkol sa salitang holy or kabanalan. Sabi ni C.S. Lewis, how little people know who think that holiness is done. When one meets the real thing, it is irresistible. If even 10% of the world's population had it, itong holy people, of group of people, if even 10% of the world's population had it, would not the whole world be converted and happy before a year's end? Why? Because people are living kind of life. They are living holy lives. Itong session na to or itong ating presentation ngayon ay merong 4. Ngayong gabi, titignan natin yung enjoying holiness. Bukas ng gabi, overcoming temptation. Sa susunod na gabi, pursuing purity. At sa last night, experiencing victory. Let's go for enjoying holiness. At merong ganito tayong outline itong session na to. Let's look at the biblical definition of holiness, the 3 stages of personal holiness, the practical process of personal holiness, and we're going to looking at the conclusion and the challenge. Let's look at this, the biblical definition of holiness. 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. Andiyan kayo? Can I hear amen ng mga classmates natin? Amen? Amen. Amen. Yan kayo? Si Pedro, Hudyo yan. Alam natin yan. Alam natin, disipulo ni Kristo yan. At hanggang sa siya'y mamatay, talagang diretsyo, bukod doon sa kanyang downfall, doon sa kanyang denial. We know that. Katatapos lang natin ng Kwaresma o mahal na araw. Siya nagsulat nito. He wrote this to the Jewish people outside Jerusalem. Ang tawag dyan ay diaspora, the Jews in diaspora. Kung makikita mo yung addressee, kung sino yung sinulatan niya, you go back to 1 Peter chapter 1 verse 1. 6 na probinsya yan. Kung saan nagko-congregate ang mga Jewish families, mga Jewish believers. Diyan sa mga lugar na yan. Cappadocia, Asia, Bithynia, etc. Sinulatan niya sila. At ito ang kanyang isa sa mga exhortation sa kanila. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy for I am holy. Alam nyo, si Pedro, alam din niya yan mag-cross-reference Because Hudyo siya. At bilang
estudyante ng salita ng Panginoon, he's doing some kind of research and reference, no? Studies. Kinuha po niya ito sa Leviticus chapter 11. Nandun yung talatang yon. Concentrate yourself, sabi ng Panginoon. You look at Leviticus chapter 11. Ano ang Panginoon sabi niya? Be holy because I am holy. I am holy. Kinuha niya po ito dyan sa kanyang panulat. Leviticus 11, here we go. 44, I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy, because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves along the ground. I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore, be holy, because I am holy. Ang ganda nito. Kung merong isang libro na balik-balikan ninyo, no, for you to be informed, for you to embrace itong calling ng Panginoon, for us to become blameless and holy and righteous in His sight, balikan mo ang Leviticus. At yan, pinakialaman ng Diyos, pati yung ultimong kakainin natin, mayroong dietary laws, no? Because they are distinct people of God. Kaiba yan, kinakain ng mga yang hentil na, pero kayo, because you are a chosen people of mine, sabi niya, maging iba kayo. Maski sa kinakain ninyo, iba kayo. So, napakatindi ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ano ang definition ng holiness? Ito yung sinabi po niya sa 1 Peter. Sa Ezekiel 39 verse 7, I will make known my holy name among my people Israel. I will no longer let my holy name be profaned. Maski sila, pinoprofane nila. No? Niyuyurakan nila ang kabanalan ng Diyos. Maski sila sa lumang tipan ng mga istorya. And the nations will know that I, the Lord, am the Holy One in Israel. No? So yan ang introduction ng Panginoon sa atin. Siya yung banal na Diyos. Pag sinabi mong banal, mga kapatid, He is being set apart. He set apart Himself. No? He created everything, but iba siya. Kaya tayo din maging holy because in that sense, we are being set apart for a special use. Ang sabi sa John 17 verse 11, I will remain in the world no longer, but they are still in the world. But I'm coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Tingnan niyo yung description ng adjective na ginamit sa Ama, Holy Father. Don't you know, mga kapatid, nang tumawag sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi basta-basta Diyos. Alam natin yan. Pag sinabi yung basta-basta Diyos, nagkiklik yung idea mo, siyempre naman, Diyos na makapangyarihan yan, creator yan eh. Pero dapat din nating malaman na banal ang Diyos na nagligtas at tumawag sa atin. Ang definition ng holiness sa dictionary ay itong ipagpakahulugan. To divide, to mark off, to set apart from all else. It's the opposite of profane or to be common or ordinary, mga kapatid. To be holy is to be different, is to be distinct or unique from the common or ordinary. Kapatid, alam mo yung mga pare ng araw? Hello mga kapatid, andyan kayo? Hello? They are given a task to do at the temple administration. May mga ginagamit nilang sangkap na para lang sa templo gamitin. Halimbawa yung knife. Gamitin natin yung knife. In-illustrate ni Bruce Wilkinson to eh. Gagamitin ko to. No? Yung knife na yan. So, yung knife na yon na ginagamit sa templo, isang araw, yung pare na misplaced niya. Di niya alam. Siguro, senior moment yung pare, hindi niya na alam. Nawala na bigla. Hindi na niya makita. Hindi na niya mahagila. So, itong paring ito, uuwi siya sa bahay niya, tapos kukuha siya ng knife. Di ba ninyo alam, mga kapatid, na yung knife na kinuha niya sa bahay niya para dalhin sa templo ay tinaguri ang holy knife. Holy knife.
Ano kasi ang implikasyon nun? Dinala na niya, kailangan lang niya ng kutsilyo na to para gamitin sa templo. Naging holy knife. Kasi po, yung holy, yung knife I mean, na kinuha niya sa tahanan niya, this will be used for a purpose. For one singular purpose. Kaya yung knife na yon, hindi na ginagamit sa pang-araw-araw sa kusina, sa bahay niya, panggayat ng sibuyas, panggayat ng kamatis, pangpitak ng balot, ay balot tuloy, ng ano yan, yung pula na itlog na pula, hindi na. O pang, kung ano mang ginagamit mo dyan, ordinarily. But when the priest rings at night in the temple, that temple turns to be called a holy night. Why? Because it is being used for a set apart for a special use, for the temple use. Kaya nga po, napakaganda itong pinag-usapan natin kapag tayo ay banal, merong ano ang Diyos sa buhay natin. So the holiness of God is that which divides Him from everyone and everything else. It is the quality of God being different, distinct, unique, one of a kind. Exodus 15:11. Who among gods is like you, O Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? In other words, isa sa mga description ng Panginoon, yung kabanalan niya. At ito lang, itong virtue na to, character ni Jesus, ng Panginoon, even the Lord Jesus Christ, ito yung inuulit-ulit. Holy, holy, holy is the Lord. Yan lang ang binanggit-bakit na 3 beses. Wala yung loving kindness, or compassion. Wala ito lang word na to ang inuulit-ulit ng banal na kasulatan. So, tingnan natin to, itong ating pinapag-aralang 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. The word holy literally means to separate. Yung original word po nito ay hagios. Isang salita. Sa original, ang ibig sabihin ay ihiwalay, to set apart. Another definition of holiness is this. Holiness requires separation from the secular, just like the knife, to the sacred. From the ordinary thing to a special purpose or intended use. So holiness requires separation from the secular. Kaya yung buhay mo, nung niligtas ka ng Panginoon, huwag ka nang babalik sa mundo at babalikan mo yung dati mong ginagawa. Hindi na. Gawin mo na yon intentionally, purposefully, yung gusto ng Panginoon na mag-glorify, ma-honor ang Panginoon sa buhay mo. Kasi Diyos yan ang naglilingkuran mo at hindi nasa kamunduhan, hindi nasa kasalanan. All Christians are commanded to be holy in all your conduct. Ang ganda niyan. Pag sinabi mong to be holy in all your conduct, 3 po yan. Sa pamagitan ng salita, sa pagitan ng isip, at sa pagitan ng gawa. Salita, isip, at gawa. Yun, sakop lahat yan. Hindi ka pwedeng banal ang iniisip mo, yung ginagawa mo ay hindi. Dapat yung 3 areas na yan, mga kapatid, ay iisa ang kanilang layunin. Sa salita mo, minsan hindi nagkakakugmayan Sa sinasabi mo, ang lalaswag, hindi maganda, nagmumura, palaaway, sinungaling. Yung kilos mo, ganun din, minsan. So ito, yung sinabi mong in all your conduct sa lahat ng aspeto. Alam mo, yung word na conduct, dito sa grammatical construction ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Andiyan pa kayo, mga kapatid? Hello? Andiyan pa kayo? Amen po, Pastor. Amen. Hello? Okay. Yes po, amen. Itong conduct, ayan, ay, ang sabi ng mga scholars, iyan ay anastrophe. Literary device po ito. Anastrophe. Gusto kong i-explain. Alam niyo yung pagbubuo ng sentences sa scripture? Minsan,
may pinapaliktad kang word sa ganyan, still hindi ka pa rin nawawala sa grammar, tama pa rin. Kaya anastrophe itong word na to, you also be holy in all your conduct. Kasi, pwede naman ganito ang sentence niyan eh. In all your conduct, be holy. Tama ba yun o mali? Tama yun. Mga kapatid, in all your conduct, be holy. Pero dito, sa grammatical construction niya, kaya anastrophe, sabi ay be holy. Be holy in all your conduct. Hindi niya ginamitan ng in all your conduct, be holy. Nauuna yung action na gagawin mo, be holy, yung pagpapakatao mong maging ikaw ay banal. Bago itong mga gagawin mo o kaya yung mga character virtues. Napakaganda yan. Kaya ganyan ang construction niya. Be holy. Be holy in all your conduct. Hindi yung in all your conduct, be holy. Yung nagsa, yung diin, yung emphasis, no? One's conduct, life, behavior, and manner of life. Ang sabi ni Chuck Colson, when we think of holiness, great saints of the past like Francis of Assisi or George Mueller spring to mind. Or contemporary giants of faith like Mother Teresa, like Mother Teresa, yung patron ko ng mga kaibigan nating mga Indians. But holiness, sabi dyan, is not the private preserve on an elite core of martyrs, mystics, and Nobel Prize winners. Holiness is the everyday business of every Christian and every Christian just like you and me. Gusto ko ito, sinulat ni Leonard Ravenhill. Ang galing nito. Ang galing na quotation niya to. The greatest miracle that God can do today is to take an unholy man out of the unholy world and make that man holy and put him back into that unholy world and keep him holy in it. Mga kapatid, kaya tayo nasa mundo pa. At sa mundong ito, maraming mga eksena sa buhay natin. Minsan, masisira ang pagnanais nating mamuhay ng kabanalan dahil sa tukso at kasalanan na ginagawa natin. There are 3 stages or tinatawag nila na stages or tinatawag natin na levels, no, ng personal holiness. 3 yan. The first stage, personal holiness, is salvation. Magsisimula ang lahat ng yan. Hindi mo maintindihan ito, hindi ka makakalarga, kapatid, kapag hindi ka nagkaroon ng karanasan, maligtas or iligtas ka ng Panginoon. This is the first, no? Salvation. What is salvation? Separation unto God in God's mind. Separation unto God in God's mind. That's the redemptive aspect nito, mga kapatid. May sinabi dito to the church of God which is at Corinth. Itong church din sa Corinth, one na label sila na unspiritual church ito carnal church ito because of so many divisive or kaya naman yung mga problems nila, hindi lang division kundi immoralities that they had gone through. Napakaraming kasalanan nito ina-address yan ni Paul sa kanyang sulat sa 1 Corinthians. Kaya ang daming mga nag-feedback ang mga tao sa kapulungan nila, nalalaman ni Pablo, he responded by writing them a letter. You look and notice sa the entirety of the book of 1 Corinthians, ang dami niyang sinabing concerning that case, concerning this, concerning that. Lahat ng mga issues, ina-address niya and trying to resolve and clear those issues in their needs. Ang dami niyang periday, concerning this, concerning that, ang dami niyang ganon. If you observe the whole book. Subalit, in 1 Corinthians chapter 1, verse 2, ang sabi niya, to the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified. Gusto ko kayong tanungin, anong tense ng sanctified?
Is it past, present, future? Past. Hello? To those Past who are tense. sanctified. Is it past, present, or Past tense po. Present. sanctified? Past May tense. ed sa dulo. Past tense po. Past tense. Oo, mga kapatid. Past tense yan. Those who are sanctified. Oh, in Christ Jesus, called to be saints. Alam nyo, yung iba, dapat ang tawag dyan ay called saints. Wala na yung to be kasi maraming mga yan eh, ng translation yan eh. With all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Here is a church, the believers are living sa kapulungan nila. Pero yung sulat ni Pablo sa kanila is an affirmation for them. To those who are sanctified, those who are being set apart in Christ, they are being set apart already in spite of their misdeeds sa kanila. Niligtas sila. They are called saints. Di nyo ba alam na tayo ay living saints? Kapatid, I have a short story. Ako'y nag-aaral sa Haga Institute sa Singapore. Matagal na panahon yon. Siguro sa klase dito may mga alumnus tayo dyan. No? At nung graduation na namin, nagbigayan ng mga ng calling card. Kadamihan dito, if you are a Singapore kasi nasa ang alumni nga ang Hagi ngayon nasa Maawi na transfer, wala na silang property sa Singapore, pinenta nila. But during our time, doon kami. Nung graduation, nagbigayan ng mga magkaka-classmate. Marami kami noon eh. Kasi nagsabay ang session 201 saka session 202. 1994 po yan. No? Baka may classmate ako rito. Nagbigayan ng calling card yan. Wala akong may bigay. Wala akong may bigay na calling card ko kasi siyempre I was so young at that time. Lahat ng mga classmates, mga Indiano, some of them comes from the Latin America, yung iba ay Afrikano, bigay. Meron akong natanggap na calling card galing sa isang, I think galing sa basta island dun sa Latin America eh. Puerto Rico. Puerto Rico. Classmate ko, galing Puerto Rico. Alam niyo yung calling card niya? Yung pangalan niya, sa ilalim niya, Saint. No, wala siya yung walang mga decision, walang mga kung ano-anong nilalagay nating letra dyan. Pero yung nilagay niya sa ilalim ng pangalan niya ay Saint. Kalimutan ko pangalan niya eh. Sabi ko, gandang calling card dito Saint. Oh, Saint. Totoo naman yun. Biblical, ikaw ay Saint. Dapat yun ang ilagay mo sa calling card mo. Oh, Saint Bernadette, kung pangalan mo Bernadette. Saint Policarpio, kung pangalan Policarpio. Kasi yan ang bansang called saints. With all who in every place call on the name of the Lord Jesus Christ our Lord, kasama na tayo dyan, both theirs and ours. So, katulad ni Moses. Si Moses, alam nyo, ang outline ng buhay ni Moses, tatlo lang yan ng tagpo-40 eh. Kasi he lived a total of 120 years. Divided into 40 years, 40 years, 40 years. Yung unang 40 years niya, he lived a majestic life. He lived in the palace with Pharaoh, adopted son siya ni Pharaoh. He lived a majestic life. The next episode ng buhay niya, he lived a miserable life because he lived in Midian all alone by himself. And then the third, he lived a miraculous life. Kasi diyan nagpakita ng mga himala, mga signs, kung ano yung pinakita ng Panginoon sa kanya. Alam nyo, sa kalagitnaan ng buhay niya, between 40 to 80, he was there in Midian, in the desert. At ang sabi ng God, Moses, alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang kinatatayuan mong hangin o lupa, sabi niya, ground, ay banal. Now, gusto ko kayong tanungin, imagine ninyo, si Moses nasa disyerto, ano ang pagkakaiba? Anong pagkakaiba ng buhangin doon sa tinitindigan ni Moses na sinabi ng Panginoon, ang kinatindigan mo
na lupa ay baral. Anong pagkakaiba ng tinitindigan niyang lupa doon sa 10 metro kalayo niya sa kanan niya, 10 metro sa kaliwa niya? Anong pagkakaiba? The same desert sand, di ba? The same desert sand yan, walang pagkakaiba. Humukay ka doon sa paanan ni Moses at tignan mo kung paano mo yung sand doon sa 10 feet on his back, on his front, same desert sand. But at this point, sa isip ng Panginoon, nakatinig siya dyan. Sabi niya, alisin mo ang iyong sandalya, supanyapak, sapagkat ang iyong kinatitindigan ay isang banal na lupa. So in that instance, sinasabi, sa isipan ng Diyos, merong portion sa isip niya, sa kinatitindigan niya, dan nandun yung presensya ng Panginoon. The holy ground was in God's mind. Number 2, the Christians have been separated in God's mind and are saints. Pag sinabi mong saints, they are being set apart. Alam niyo, ang layo na ating iniisip. Alam ko, naintindihan ko yan. Galing tayo sa sektang yan o relihiyon na yan, na ang mga santo ay kailangan nilang mamatay muna, maimbestigahan, and then they will be pronounced as beatified. Beatified muna yan. No, kasi galing po ako diyan, mga kapatid, for those who are friends natin dito. Ako po kasi ay dating pari ho ako ngayon na noon bago ako na-born again. I entered the priesthood sa University of Santo Tomas. Kaya I know a little bit about the background niyan. So hindi agad idideklara ang santo. No, i-beatify ka muna, tapos i-examine nila yung records mo, yung nagawa mong himala, tsaka kanila ipopronounce na santo. Hindi all automatic na ipopronounce kang iimbestigahan pa yung mga ginawa mo kung talaga authentic yun. At saka ang Vatican, sasabihin silang nagpoproklama, by the way, na ikaw ay santo. Ganyan, mga kapatid. Pero hindi natin sinasang-uyunan yung ganon. Tayo, nung ikaw ay kumilala sa Panginoon, ang tingin ng Panginoon sa iyo ay santo. Yes, I understand. We are positionally perfect in the eyes of God. Positionally, yung ginawa ng Panginoon, yung finished work ng Panginoon, we appropriated that by faith. So we are holy in His sight. Pero ibang klase ang labanan dito sa mundo, nandito pa tayo. But in God's eyes, we are positionally pure and holy and sanctified. Ikatlo, the first stage of personal holiness is your salvation through your trust in Christ's sacrifice. Meaning to say, yung finished work of Christ, you appropriated that by faith. You believe that, you trust God, that nothing can replace the sacrificial initiative that God has done. Yung